Magandang hapon muli mga magulang at kapatid at welcome po sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship sa araw na ito, Araw ng Mga Ama. Welcome po sa mga ama ng tahanan, sa lahat ng mga pamilya na naririto o nanonood ng live stream na ito. Welcome po sa inyo. Binabati po namin kayo na isang maligayang araw ng mga ama. Sa ating pong pananambahan ngayong hapong ito, ay itahimik natin ang ating mga sarili at ituon natin ang ating mga paningin sa Diyos na ating sasambahin sa ilang mga panahon ngayong hapong ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kayo po ang aming niluluwalhati, kayo ang aming sinasamba, sa iyo kami nagbibigay ng papuri. Ikaw ang dakilang Diyos na may lalang ng lahat. Ikaw, Panginoon, ang umpisa ng lahat, pinagmulan ng lahat. Ikaw ang nagbigay ng kaligtasan sa amin. Ikaw din, Ama, ang nagpapatuloy ng aming paglakad sa iyong piling. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito na kami ay nakapananambahan magkakasama. Kahit na kami ay magkakawalay, maraming salamat sa teknolohiya na iyong ibinigay sa hapong ito, sa panahong ito, upang kami ay makapanambahan sa iyo. Kayo nawa po, Panginoon, ang aming maluwalhati sa hapong ito sa pamamagitan ng aming pag-awit, pananalangin, pagbasa ng iyong salita at pag-aaral ng iyong salita sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Ama, pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin ngayong hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Atin din pong wini-welcome ang mga nakikinig sa radyo, sa DCAS, sa Far East Broadcasting Company. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Pastor BJ Sebastian ng Green Hills Christian Fellowship. Mga kapatid, samahan niyo ko sa isang panalangin komunidad. Sama-sama po tayong humarap sa ating Diyos at itaas ang ating mga boses sa Kanya sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyong kagandahang loob sa amin. Maraming salamat sa mga kabutihan na iyong binibigay sa amin sa tuwi-tuwi na. Sa pag-iingat niyo sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Kami ay nagpapasalamat at nagbibigay ng papuri sa iyo. Sa inyong paggabay sa aming kaisipan, sa aming pagdedesisyon, sa mga mahalagang bagay sa aming buhay, Panginoon, o kahit maliit mang bagay, Panginoon, ay alam namin na katuwang namin kayo sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kagandahang loob, lalo na sa kaligtasan na meron kami kay Kristo. Napakadakilang kaligtasan ito, O Diyos, na kayo lamang po ang may gawa at kami naman po ang tumatamasa. So pinupuri ka namin at pinagpapasalamatan sa kagandahang loob na ito na kami ay iyong iniligtas kay Kristo. Sa hapong ito, Panginoon, ay nilalapit namin sa iyo ang aming dalangin para sa aming bansa. Kayo po ang magbigay pagpapala sa Pilipinas. Talus mo, O Diyos, ang kahirapan na aming dinadanas ngayon dahil dito sa COVID-19 pandemic na ito. Ang maraming nagsarang negosyo, ang mga nawalan ng trabaho, ang aming ekonomiya po na siyang tumutukod dahil sa laganap na epekto ng COVID-19 pandemic. Marami po kaming mga kaibigan at kapatid din, mga kamag-anak, na naging biktima nitong sakit na ito. Kayo nga po ang makiramay sa kanila at pagalingin sila, Panginoon. Sila na nasa banig ng karamdaman, kayo po ang magbigay kalakasan sa kanila. Sa aming pananalangin din, Panginoon, inilalapit namin ang aming mga pinuno, ang aming Pangulo, Pangalawang Pangulo, ang miyembro ng kabinete, ang mga miyembro ng lehislatura, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ang aming kapulisan, ang mga local government officials po, mga gobernador at mayor at mga konsehal.
Kahit na po ang mga barangay leaders, Panginoon, kayo po ang magpala sa kanila. Nawa, Panginoon, na ihatid niyo sa kanila ang inyong salita na makapagliligtas sa kanila. Nawa makakilala sila sa inyo, Panginoon, sa isang tunay at nakaliligtas na paraan. Nawa, O Diyos, ay mabahagi na namin sila kapag kami ay bibigyan mo ng pagkakataon. Magkaroon kami ng tapang, Panginoon, at ng lakas ng loob na maihatid sa kanila, Panginoon, ang mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming kapatiran ng Green Hills Christian Fellowship. Kayo nga po magpala sa lahat ng aming mga gawain, ang aming mga growth group at fellowship group, at lahat ng aming pag-abot sa iba't ibang mga tao sa aming paligid, ang aming pamamahagi ng iyong mabuting balita, ang aming pangangaral ng iyong dakilang salita. Nawa, O Diyos, ang lahat ng mga ministeryong ito ay magbunga, Panginoon, ng mga ligtas na kaluluwa na magiging para sa inyong kalwalhatian lamang, O Diyos. Sa hapong ito, sa pagpapatuloy ng aming pananambahan, kayo po, O Diyos, ang aming ipagitna. Nawa, Panginoon, ang lahat ng aming pag-awit, pananalangin, pagbasa ng iyong salita, at ang pagpapangaral, Panginoon, ng iyong salita. Nawa, O Diyos, ang lahat ng ito ay maging pagpupuri sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay nilalapit namin sa iyo, hindi dahil kami may karapatan, kundi dahil sa karapanan lamang at sa pangalan ni Jesus na aming mananakop at tagapagligtas. Amen. Ngayon naman po, mga kapatid, ay babasahin natin ang kasulatan, ang salita ng Diyos para sa atin sa hapong ito. Matatagpuan po natin ang ating teksto sa mga awit 128, 128. Babasahin po natin ang buong kabanata, talatang 1 hanggang 6. Ang bawat may takot sa Panginoon ay mapalad, na sa kanyang mga daan ay lumalakad. Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging mabuti sa iyo. Ang asawa mo ay magiging gaya ng mabungang puno ng ubas sa loob ng iyong tahanan. Ang mga anak mo ay magiging gaya ng mga puno ng olibo sa palibot ng iyong hapagkainan. Narito, ang taong may takot sa Panginoon ay pagpapalain ng ganito. Pagpalain ka ng Panginoon mula sa Siyon. Ang kaunlaran ng Jerusalem ay iyunawang masaksihan sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang mga anak ng iyong mga anak ay iyunawang mamasdan. Mapasa Israel nawa ang kapayapaan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang dakilang salita. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili at ang ating mga kaluluwa para sa mensahe ng Panginoon sa hapong ito. Ito ay kalaki pa rin ang ating serye ng mga mensahe mula sa mga awit na saliw ng ating buhay. At ang pamagat po ng ating mensahe ngayong gabi ay ang Ama na nagbibigay lugod sa Diyos. At ang ating pong teksto muli ay Psalm 128 verses 1 to 6. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, kayo nga po ang magturo sa amin sa pamamagitan ng inyong diwang banal ngayong hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ama, wala nang panahon na hihigit pa sa panahon natin ngayon upang tayo ay magpakahusay sa ating pamumuno ng ating mga pamilya. Tayo po ay napapagitna sa isang pandaigdigang krisis na hindi pa nangyayari kahit kailan. Isang malalim na pagbagal ng ekonomiya ang inaasahan sa buong mundo. Siguro po ito ay isa sa pinakamalalim na pagtigil ng ekonomiya ng buong mundo na mas higit pa doon sa nangyari nung mga gera o nangyari nung Great Depression. Magsasara ang maraming negosyo, mga kapatid. Nakikita na ngayon natin ang mga ito dahil sarado po ang mga mall, sarado ang mga pasyalan, hindi po nakapagbubukas ang mga restaurant, ang mga tindahan o ang ibang mga tindahan. Meron lang pong ilang mga tindahan ang nakabukas o ilang mga pabrika o pagawaan na nakabukas.
lahat po ay sarado pa rin at limitado pa rin po ang paggalaw ng mga tao at ng mga produkto. So malalim po ang pagbagal ng ekonomiya na ito. Marami po ang mawawalan ng trabaho. Siguro ho, ilan sa inyo ay nakaranas na nito. Kaya tayo po talaga po ay nasa gitna ng isang malalim na krisis. Makakaasa tayo sa pagtaas ng krimen. Makikita na nga po natin na may mga makatarungang mga adikain ang ginagamit na dahilan ng iba para magnakaw at gumawa ng gulo. Nawa ay sila ay mapigil ng ating Diyos. Siya po ang ating kalasag. Ang lahat ng mga ito ay gagamiting dahilan ng ibang tao upang sila ay mang-abuso sa kanilang kapwa para lamang sila makaigi sa kanilang buhay at hindi sila maghirap. Nakikita na po natin ang pagguho ng ating lipunan unti-unti. Subalit ang pagguho ng lipunan ay resulta lamang ng pagguho ng ating mga tahanan at ang pagguho ng pamumuno ng pamilya na siyang sanhi ng pagkawala ng moralidad sa ating lipunan. Alam nyo, alam ng dyablo na ang talagang pundasyon ng isang lipunan ay ang pamilya. Kaya iyan naman ang inaatake niya sa maraming kaparaanan, mga kapatid. Isa na rito yung nagiging pabayaang ama ng tahanan. Nawa ang ating mga ama ng tahanan dito nakikinig sa atin o nanonood sa atin ay hindi kabilang sa mga amang ito. Mga kapatid, tunay po itong problemang ito. At sa isang panahon na maraming mga ama ang nagdududa sa kanilang kakayahan na pamunuan ang kanilang pamilya, meron po tayong isang magandang salmo na ating pong pag-aaralan ngayong hapong ito na maraming pangako ang ating Diyos na nagpapaalala sa atin na kung tutuparin natin ang ating katungkulan bilang mga ama ng tahanan sa kalooban ng ating Diyos na ayon sa kanyang kautusan, ay tutuparin naman ng Diyos ang kanyang pangakong biyaya sa mga nagpapalugod sa Kanya. Yan po ang pamagat ng ating mensahe ngayong apong ito at ang tema ng pangaral ng Diyos para sa ating lahat. Ang unang katotohanang makikita natin dito sa mga talatang ito ay ito. Ang kailangan para malugod ang Diyos ay isang ama na may takot sa Kanya. No? Sa verses 1 and 4, makikita po natin yon. Ang bawat may takot sa Panginoon ay mapalad, na sa kanyang mga daan ay lumalakad. Narito, ang taong may takot sa Panginoon ay pagpapalain ng ganito. So meron pong pagpapalang ipinapangako ang Diyos, meron pong kapalaran na ibinibigay ang Diyos sa kanyang mga daan ay lumalakad sa daan ng Panginoon at yung may takot po sa Kanya. Ano ba ang ibig sabihin nung katagang may takot sa Panginoon? Ito ba yung takot na takot tayong mapalo niya, takot tayong mahampas niya, takot tayong maparusahan tayo kapag tayo nagkasala? Alam niyo mga kapatid, nagkakasala po tayo sa tuwi-tuwi na. Kahabagan na po ng Panginoon na hindi niya tayo pinapatay sa tuwing tayo ay nagkakasala sa Kanya. Tatapat, hindi ito yung takot na sinasabi dito. Hindi yung takot na maparusahan. Ito yung takot na merong pagbibigay pitagan sa Diyos na nagmumula sa tamang pagkakilala sa Kanya. At nagre-resulta naman sa pagsunod sa Kanya. So itong takot na ito, mga kapatid, ay yung takot na siya ay hindi natin mapangiti. Yung takot na siya ay ma-disappoint sa atin. Yung takot na siya ay malungkot sa ating ginagawa o sinasabi o iniisip. Yung pong ganong takot. Takot ng pagmamahal. Isang takot na mayroong pagmamahal sa Kanya sapagkat siya naman ang naunang magmahal sa atin. Ang paglakad sa mga kautusan ng Diyos ay ang natural na bunga ng pagkakaroon ng takot sa Kanya. Kapag ayaw natin siya na malungkot sa mga ginagawa natin, tayo ay natural na lalakad sa tamang daan niya, sa Kanyang kalooban, sa sinasabi ng Kanyang salita at ayon sa Kanyang mga kautusan.
Ang sabi sa 2 Corinthians 7:1, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu, na ginagawang sakdalang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. So mga kapatid, dahil sa ating pagkatakot sa Diyos, kailangan tayong mabuhay ng may kalinisan at kaayusan sa ating buhay. Yan po ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. Paano ba natin makikilala ang Diyos? Kung ang susi po ng pagkakaroon ng pagkatakot sa Kanya ay makilala natin siya, paano ba natin tunay na makikilala ang Diyos sa tamang paraan? Isang pagkakilalang ganap, isang pagkakilalang makapagliligtas sa atin. Paano ba natin magagawa yon? Nag-uumpisa ito sa pagkakaroon ng personal na kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo mga kapatid, dahil tayo po lahat ay nagkasala, ang ating pong kaugnayan sa Diyos ay naputol. At nagkaroon ng malaking bangin na parang naglayo sa atin sa Panginoon. Ang bangin po na ito ay tinawid ng ating Panginoon at itinulay niya ang kanyang sarili upang tayo ay makaabot sa Diyos. At sa pamamagitan ni Hesukristo, maaari po tayong magkaroon ng isang tama at nakapagliligtas na kaugnayan sa Kanya. Nag-uumpisa sa pagkakaroon ng personal na kaugnayan ang ating pagkakilala sa Diyos at doon magsisimula ang Diyos na turuan tayong magmahal sa Kanya at magkaroon ng takot sa Kanya. So kailangan po meron tayong personal na kaugnayan kay Kristo o sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, paano ba nagkakaroon ng takot sa Diyos? Umpisahan po natin sa ating sarili. Sa ating sariling kalooban, kailangan po ay matuto tayo na magkaroon ng regular na panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos yan po ay parang pagkain nating espiritual. Kung kayo po ay normal na tao, regular po kayong kumakain. Hindi ho ba 3 times a day? Kung katulad ko kayo, 6 times a day. No? Ganyan po tayo ka-regular kumain sapagkat nangangailangan ng ating katawan ng pagkain. Ang salita po ng Diyos ay ang pagkain ng ating espiritu. At dapat nating regular na pinagbinabasa, pinag-aaralan ang salita ng Diyos. At dagdag dito mga kapatid, ay ang regular na pananalangin. Hindi po natin tunay na mauunawaan ang salita ng Diyos sapagkat ito ay spiritual. Datapot kailangan po nating manalangin sa Panginoon upang siya naman ang magturo sa atin sa pamamagitan ng kanyang diwang banal. Ngayon, sa ating sarili, ganun po ang ating kailangan gawin. Sabi nga sa Acts 6:4, samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Ito po yung sabi ng mga apostol nung nag-uumpisa po ang iglesia sa Acts chapter 6 ay nagiging abala sila kahit sa pagpapakain ng mga byuda. So, nag-appoint sila ng mga katulong, mga waiter. Ang tawag po nila, diakono. No? Mga diakono na siya namang pumalit sa kanila sa pagsisilbi at paglilingkod sa kanilang mga kasama. Sila naman po ang naging importante sa kanila ay ang pananalangin at ang paglilingkod sa salita. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pagbabahagi nito sa kanilang kalagitnaan. Yun po ang ating kailangan matutunang disiplina sa ating sarili upang tayo ay magkaroon ng takot sa Diyos. Pangalawa, sa ating kapatiran, sa gitna ng isang kapatiran, alam niyo mga kapatid, ang isang mananampalataya ay hindi maaaring mabuhay na siya lang mag-isa. Kailangan po niya ng isang komunidad, ng isang pamayanan, ng isang mga kasama na mga kapwa mananampalataya upang siya ay lumago. Sa paanong paraan? Well, sa pamamagitan muna ng sama-samang pagsamba. Ito pong ating pananambahan ay isang kaparaanan upang tayo ay lumago sa Kanya, upang tayo ay lalong magkaroon ng mapagmahal na pagkatakot sa Diyos. No? Isang pagkatakot sa Diyos na nagmumula sa Kanyang pagmamahal sa atin at sa ating pagsukli ng Kanyang pagmamahal sa Kanya.
So sa pamamagitan ng sama-samang pagsamba, pag-awit ng mga awit na pagpupuri, ang pagbasa ng kanyang salita, at ang pag-aaral ng kanyang salita sa loob ng isang kapatiran, doon po natin makukuha ang encouragement po, ang pagtataas ng Diyos sa ating kalooban upang tayo po ay lumago sa ating buhay espiritual. Sa ating pong fellowship o pagsasama-sama sa loob ng kapatiran, doon din po natin matututunan kung paano natin mahalin ang ating kapwa. Sabi ng Panginoon, mangagmahalan kayo sa isa't isa at sa gayong paraan kayo ay makikilala na kayo ay aking mga alagad. So dapat tayong nakikilala dahil mahal natin ang isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya. So kailangan po natin ng fellowship, kailangan po natin ng pagsasama-sama. At paglilingkod sa ating kapwa. No? Sa ating paglilingkod sa ating kapwa, natututo nating ibahagi ang pag-ibig ng Diyos na nagmumula sa Kanya, na nagdadaan sa ating puso, at napupunta sa iba nating pinaglilingkuran. Matututunan natin na alisin ang kahit na anong race barrier o yung class barrier, mayaman, mahirap, bungi o mingipin, mataba o payat. Lahat ay dapat nating paglingkuran at matutunang paglingkuran sa loob ng isang kapatiran. Ganyan po tayo nagkakaroon ng takot sa Diyos. Ganyan po natin nabibigyan ng lugod ang ating Panginoon. Ang sabi sa Acts 2 verses 42 to 47, ito po ang isang larawan nung first century church, yung unang kapatiran sa Jerusalem. Ang sabi dito, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. So yan po ang kanilang gawain. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamagitan ng mga apostol. At napatunayan po ang salita ng Diyos dahil po doon. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganyan po sila naglingkod at nagpakita ng pag-ibig sa bawat isa. So, sinabi pa dito, at araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos, sama-sama hong pagsasamba at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Kaya kita niyo mga kapatid, kung tayo ay magmamahalan, kung tayo ay sama-samang magsasamba, tayo na kanyang mga hinirang, tayo na kanyang mga iniligtas na niya. At sama-sama nating bigyan ng papuri ang kaligtasan yan. Makikita po ng ating kapaligiran ang ating pag-ibig sa isa't isa, ang ating matuwid na buhay, ang ating magandang testimonyo para sa ating Diyos. At sila po ay maaakit na sumama sa atin. Mga kapatid, yan po ang sikreto ng evangelism sa Biblia. Ngayon, itong ating paghangad na magkaroon ng takot sa Diyos, hindi ito yung nakapanglulo mo na pagsikat patungo sa isang pagiging perpektong tao. Hindi po yun ang ating goal. Kundi ito ay isang matyagang paghangad ng kahusayan ng ating pakikipag-ugnay sa ating Diyos. Na paghusayin natin ang ating pakikipag-ugnay sa Kanya. Wala namang mas nakakahiya, mga kapatid, sa isang tao na pabaya sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Yan po ang pinaka-importanteng relasyon at kaugnayan natin sa buhay na ito. Hindi po yung kaugnayan natin sa ating asawa. Hindi po yung kaugnayan natin sa ating mga anak. Mga ama, ang pinakadakila at pinaka-importante nating relasyon o kaugnayan ay ang kaugnayan natin sa Panginoong Hesukristo. Yun po ang unang katotohanan, no? Ang kailangan sa paglugod ng ating Diyos ay ang pagkatakot sa Kanya. Pangalawa, ang gantimpala sa paglugod sa Diyos ay ang pagpapala niya. Ito po ang gantimpala. Yun po ay sinasabi sa verse 2 to 3, tsaka first part po ng verse 5, tsaka first part ng verse 6. Babasahin ko po. Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging mabuti sa iyo. Ang asawa mo'y magiging gaya ng mabungang puno.
Mabungang puno ng ubas sa loob ng iyong tahanan. Ang mga anak mo ay magiging gaya ng mga puno ng olibo sa palibot ng iyong hapagkainan. Tapos sabi sa verse 5, pagpalain ka ng Panginoon mula sa Sion. Sabi sa verse 6, ang mga anak ng iyong mga anak ay iyon nawang mamasdan. Napakaganda po ng mga pagpapala na inilalatag ng Panginoon dito sa mga talatang ito. Ang mga pagpapalang ito ay ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin ayon sa kanyang kaloobang ganap. Tama po ang kanyang kalooban, perpekto po ang kanyang kalooban. At gagawin niya to sa tamang panahon, hindi po maaga, hindi po huli, at sa tamang paraan. Yung pong paraan na siya ay maluluwalhati at hindi lamang pagbigyan ng ating kagustuhan. Sa tamang panahon, sa tamang paraan, sa kanyang kaloobang ganap at perpekto. Una, sabi dito, kakanin mo ang bunga ng iyong pagpapagal. Tayo po ay lahat naghahanap buhay at mahirap po maghanap buhay. At ang sabi dito ay ma-enjoy po natin ang bunga ng ating mga pagtatrabaho at paghahanap buhay. Magiging wasto siguro ang ating tinatangkilik. Magiging sapat ang ating mga pangangailangan. Pupunuin ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng ating pagtatrabaho. So una sa lahat siguro, bibigyan tayo ng trabaho. Hindi po automatic ito, pero mga kapatid, kung tayo ay magtitino, tayo ay lalakad ng matuwid, tayo ay aasa sa Diyos, at tayo ay paghuhusayin natin ang ating kaugnayan sa Kanya, ang Diyos po ay may awa. Siya po ay mahabagin. At kung tayo po ay magpapagal at magpapagaling ng ating sarili, tayo po ay makakakuha ng trabaho at ng hanap buhay na magbibigay sa atin ng kailangan natin sa ating araw-araw na buhay. Pangalawa, ikaw ay pagpapalain sa pangkasalukuyang panahon at sa darating na kinabukasan. So yung pagpapala po ay hindi one time. Yung pagpapala po ay tuloy-tuloy. Hindi po kasaganahan na walang kapararakan. Hindi po kayamanan na parang lulunurin ka na. Hindi po yung yaman na ang tawag nga nila yung filthy rich, yung marumi ng kayamanan. O di kaya yung kayamanang nakakasuka. Hindi po gano'n ang ating Diyos. Mahal niya po tayo. Hindi niya po tayo sasaktan sa pamamagitan ng pag-ulan ng kayamanan na hindi naman natin kayang ubusin. Mga kapatid, baka akala nyo yung kayamanan, madaling problema. Marami pong mayayaman ang nagpapatiwakal dahil sa hindi nila maunawaan kung paano nila mamanage ang kanilang kayamanan. Kaya mga kapatid, magpasalamat po tayo at ang Diyos ay nagiging tapat sa atin na ibigay lamang at punuin ang ating pangangailangan. Kung meron mang sobra na ibinibigay sa atin, mga kapatid, ito po ay pwede nating ipunin dahil yan po ay pagpapala sa kinabukasan. Tinatanggap natin sa pangkasalukuyan, pero pwede natin pong ipunin at para ito naman ay magamit natin sa ating kinabukasan. Pwede naman din natin ipamahagi at i-share sa mga kasama natin siguro sa kapatiran, mga kapitbahay natin, mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, na hindi pinalad na magkaroon ng kapareho natin. Ay kailangan po ay matuto tayong magbitaw sa ating kayamanan o sa ating sobra para sila naman ay mabiyayaan natin. Pangatlo, sabi dito, ang iyong asawa ay magiging mabunga tulad ng isang mabungang puno ng prutas. Mayaman sa paglalambing at kaaliwan. No? Mga kapatid, yung asawa, yung relationship mo sa iyong asawa bilang isang ama ay pagpapalain ng Diyos. Ang isang pagpapala na tanda ng kanyang pagkalugod sa isang tao ay yung nagkakaroon ng bunga ang pag-ibig ng ama at ina. So ang mga anak po ay pagpapala mula sa Diyos. Pero ito po ay isa ding stewardship na kailangan natin pangalagaan. Mga anak natin ay binigay ng Diyos sa atin. Meron pong ilan siguro sa inyo na kapareho naming mag-asawa na hindi po madaling magkaanak. In fact nga ho, nung kami ay bata, ang sabi po sa amin, dahil hindi ho kami magkaanak, nagpatingin po kami kaagad, ang sabi sa amin, imposible kami magkaanak. So, siyempre lungkot na kami at dahil nga doon ay naisipan namin mag-adapt. In-adapt po namin si Joby, alam niyo po yan.
At napakasaya po ng aming adoption sa kanya na mag-a-adapt na po kami ulit. Alam nyo, ang Diyos kung minsan mahiling magpatawa. Kung kailan handa na kami mag-adapt ulit, nabuntis po si Bebet. At kami ay nagkaroon ng sarili naming anak, biological child. No? Tapos nung magkalayo naman, ay merong iniwang batang babae sa amin, yung aming anak na si Hannah Bethany, na aming kinupkop at i-a-adapt nga lang po talagang pinalad siya na kinuha siya ng Panginoon na maaga. At siya ay kasama na ng ating Panginoon sa langit. At dahil po nasabi kami sa babaeng anak, ay nag-adapt po kami ulit at yan naman po si Jana. So yan ang aming tatlong anak, si Joby, si Jamie, biological po, at si Jana. Si Joby at si Jana po ay adopted. Kahit saan pa nanggaling yung mga anak namin, sila ay kaloob ng Diyos sa amin. At isang malaking pagpapala. So, ang iyong mga anak ay magiging parang bungang kahoy na puno ng kagalakan. So, pag marami pong anak sa bahay ko minsan, ay masaya po, di ba? Lalo na ngayon kami ay magkakasama palagi sa bahay. Napakasaya po ng aming tahanan. Malakas ang tawanan sa tuwi-tuwi na kahit sa gitna ng aming pagtatrabaho, sa bahay po nagtatrabaho si Joby, sa bahay po nag-aaral si Jamie at si Jana, si Bebet din po ay nagki-clinic online sa bahay. So lahat po kami magkakasama. Napakalaki pong pagpapala, mga kapatid. Ang kasama mo, ang iyong asawa at mga anak, at maganda ang inyong kaugnayan. At lahat kayo ay sumasamba at sumusunod sa ating Panginoon. Ang isa pang pangako dito ay ang iyong buhay ay magtatagal at pagpapalain ka ng mga anak at apo. Ako po ay naghihintay na po ng apo. Ang tinuturing ko lang pong mga apo, yung mga anak po ng mga kasama namin sa growth group. Pero magkakaroon din kami ng apo. Sana po. Yan po ang aming dalangin namin. So, ang sabi dito, isang pagpapala po yun sa isang ama na may takot sa Diyos at lumalakad sa kanyang daan. Ang lalaking inilalarawan dito ay isang masayang tao na may maraming taong puno ng pagpapala sa kanyang tahanan at pamilya na sumusunod lahat sa Panginoon. Napakalaki pong pagpapala yon. Ang ama na naghahangad ng kayamanan, kapalit ng kapabayaan ng kanyang pamilya ay hindi makakaranas ng tunay na kaligayahan po. Kung iyong isa-sacrifice yung iyong pamilya para lamang ikaw ay yumaman, ay wala din pong dalang kaligayahan at pagpapala po yun. Kung minsan po ay kadurugan pa ng puso ang taglay niyan. So ang lalaking susunod sa kalooban ng Diyos para sa kanyang tahanan at susunod sa mga lituntunin ng Panginoon bilang isang ama na may takot sa Kanya, ay magtatamo ng tunay na katiwasayan, hindi lamang pong panlabas, kundi sa kalooban din po, sa ating kaluluwa. Yun po ang pangalawang katotohanan, no? Na ang gantimpala ng paglugod sa Diyos ay ang pagpapala niya. Hindi lamang po ngayon, kundi habang buhay. Mga kapatid, ang pangatlong katotohanan po sa ating teksto po ngayong hapong ito, ay ito, ang resulta ng pagkakaroon ng mga amang may takot sa Diyos ay isang bayang maunlad at payapa. So, sabi natin kanina sa ating panimula na nagmumula ang pagguho ng ating lipunan dahil sa pagguho ng mga ama ng tahanan, pagpapabahaya ng mga ama ng tahanan. So, ang sabi po ng verse 5 and 6, ang kaunlaran ng Jerusalem ay yunawang masaksihan sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. So, meron pong pangakong kaunlaran sa buong bayan. Mapasa Israel nawa ang kapayapaan. Hindi lamang po pag-unlad, kundi kapayapaan din po. So, kung nais nating makita ang pagbabago at pag-unlad ng ating bansa, mga ama, sa ating po nakasalalayan, kailangan natin mag-umpisa sa ating mga tahanan, mga ama. Kailangan nating maging isang bayang may takot sa Diyos, mga ama na nagtuturo ng tamang daan sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng mabuting halimbawa at matuwid na salita ng Diyos. So mga ama, kayo po ang mga pastor ng inyong mga tahanan, ng ating mga tahanan. Sila po ang ating kongregasyon. Ang pangangaral nila ng banal na salita, ang pagbasa ng banal na salita, at ang una nating binibigyan ng mga aral na galing sa Biblia ay ang ating asawa at ang ating mga anak.
Kapag susundin po natin itong pattern na ito ng Diyos, ito pong disenyo niya para sa mga ama ng tahanan. Kung susundin po natin ito na may takot sa Kanya at may paglakad sa Kanyang kalooban, tayo po ay pagpapalain niya. Hindi po ng kayamanang nakakasulakasok. Hindi po yung kayamanang parang umaapaw dahil nakakaalipin po yun. Kundi yung sapat lamang po na mga tinatangkilik natin sa ating pangangailangan at sa ating tahanan. Sa pagtatapos po, ang amang nagbibigay lugod sa Diyos ay siya na may takot sa Diyos. Kapag mapagtanto na natin na kailangan nating iwasang bigyang kalungkutan ng ating Diyos at mabuhay tayo ng matuwid, ang paglakad sa kanyang tamang daan ay ang natural na resulta nito. Kung may takot po tayo sa Diyos at ayaw po natin siyang nababalisa dahil sa atin, kung meron po tayong pagmamahal sa Kanya, kasunod na po ng natural ang taang paglakad sa tamang daan niya. At ito ay magdadala sa ating buhay na walang sukat na biyaya. Hindi lamang po kayamanan, kundi kagalakan ng kalooban at isang buhay na tigib ng tunay na kaligayahan. Bibigay niya ang Kanyang mga biyaya sa atin ayon sa Kanyang kalooban, sa Kanyang tamang panahon, at sa Kanyang tamang kaparaanan. Pinagpala ang tunay ang Ama na may takot sa Diyos. Mga Ama, yan po ang aming bati sa inyo ngayong araw na ito. Nawa, kayo ang manguna sa ating lahat, sa ating buong pamilya na magkaroon ng takot sa Diyos. Makilala siya, lumago sa Kanya, lumakad sa Kanyang kautusan, at magpasailalim sa Kanyang kalooban. Kung meron po tayong takot sa Diyos, meron po tayong pagpapala mula sa Kanya, hindi lamang po ngayon, kundi sa magpakailanman. Nawa, yan ay maging katotohanan sa lahat ng ating mga buhay. So, maligayang araw ng mga ama. Mga ama ng tahanan, yung amang literal o yung amang espiritual. Pagsamahin na po natin ang ating bati sa lahat ng mga ito. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong aral sa amin ngayong hapong ito. Nawa ay kami ay magkaroon ng puso na susunod sa iyo sa tuwi-tuwi na. Isang pagkatakot sa iyo na nagmumula sa aming pagmamahal sa iyo na iyo namang inumpisahan sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, kami ay sumunod sa iyong kalooban, maging mabuting halimbawa sa aming mga tahanan at maging mga pastor at pinuno ng aming mga pamilya sa paraan na iyong idinisenyo para sa amin. Nawa kami ay maging tapat na inyong mga alagad at tagapagsunod sa inyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming mananakop at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, tayo po ay manalangin ng pangwakas na panalangin. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at magkaroon kayo ng Kanyang kapayapaan, magmula ngayon at magpakailanman. At lalo na sa inyo ng mga ama ng tahanan, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Nawa ay magkaroon kayo sa inyong mga puso ng tunay na takot sa Kanya at pagmamahal sa Kanya at tunay na pagsunod sa Kanyang kalooban at paglakad sa Kanyang mga kaparaanan. Ito ang aming samot dalangin, mapapurihan nawa ang Diyos na tunay ng Ama nating lahat sa langit. Sa Kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid at yung mga sumama sa amin sa pamamagitan ng radyo, sa pagtatapos po ng ating pananambahan ngayong hapong ito ay nagpapasalamat kami at kayo ay nakaulayaw namin. At sa muli po ay sana makasama namin po kayo muli dito sa Green Hills Christian Fellowship. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat.